Another day, another kaganapan na naman nga sa buhay naming mag-iina. At dahil nga pinasok namin sa casa si Blessy kahapon, commute muna kami sa ngayon. Una naming pinuntahan ay ang school ni Kuya Lalans kasi walking distance lang naman siya dito sa bahay. Mas gusto niya kasi na dito sa amin mag-aral. Sabi ko, ako na muna ang tatay yung guardian niya. Kaya natutuwa talaga ako at finally, officially enrolled na si Kuya Lalans. Bakit naman nabubulol? At wala na masyadong itinanong kaya eto, sumakay na ulit kami ng tricycle papunta naman sa Lasal. Doon kasi gustong mag-aral ni Princess. Kaya habang nasa biyahe at traffic naman, nagdaldalan muna sila magkuya. At eto na nga pagdating namin sa Lasal, naisipan namin puntahan muna ang bilihan ng uniform. At habang naglalakad kami dyan, na-realize ko na napaka-blessed pala namin. Kinakausap ko nga rin si Kuya Lalans na pag yumaman si Mami Kat, paparalin ko din siya dyan. Alam kong kahit hindi niya man sabihin, nararamdaman ko na gusto niya rin dyan mag-aral. At habang naglalakad ka kami dyan, naalala ko na naman sabi sa akin ng papa ko, "Ay, ba't naman naiiyak?" Lagi niyang sinasabi nung nabubuhay pa siya na pag-aaralin niya ako sa UP. Mamili daw ako ng course ko kung architect or abogasya. Sa kasamang palad naman, di pa nga ako nakaka-graduate sa grade 6 na matay na. Siguro mahal na mahal ko ang trabaho ko bilang isang insurance agent. Ay hala, naisingit pa nga. Pero sa totoo lang, ang hirap talagang mabuhay ng walang ama. Lahat ng hirap yata naranasan ko na. Kaya ramdam ko ang hirap ng isang pamilya na mawalan ng mga magulang. Lalo na at wala man lang maaasahan o wala man lang naiwan. Mukhang sa haba ng nilakad nila, napahaba na rin ang kwento ko. So ayan na nga, nagsukat na sila ng uniform. Nagsimula sila sa XL, umaasang yan kakasya sa kanila. Na nga, nakailang sukat, 3XL pa rin ang kinalabasan. Lagi ko naman sa kanila sinasabing mag-diet sila. Pero lagi din nila sinasabi sa akin ano naman daw gagawin nila sa pagkain na binibili namin para sa kanila. At habang nagsusukat nga sila, ituloy na natin ang kwento. Namatay nga pala ang father ko, 11 years old pa lang ako. Dati kaming nakatira sa Quezon City. At nung namatay nga siya, kaya kami napauwi ng probinsya. Kasi hindi na alam ng mother ko kung paano niya kami bubuhayin. Pagkatapos nga naming mabayaran yung uniform, ay naghanap muna kami ng dorm para sa anak ng kaibigan ko na dito rin mag-aaral sa Dasmariñas. At dahil malapit lang naman siya sa bilihan ng uniform, kaya sinadya na namin. Nakuha ko naman agad ang contact details, kaya umuwi na rin agad kami. At dahil nga pauwi na kami mga mi, ituloy natin ang kwento. Noong nabubuhay pa ang father ko, hindi ko naranasang magutom. Pero nung namatay siya at umuwi kami sa probinsya, doon ko naranasan yung sobrang hirap talaga. Yung halos wala kayong makain. Kung may makain man, lugaw pa. Hindi mo alam kung aasinan mo o aasukalan mo ba para sumarap. Tapos noon, ni walang kuryente. Gasera lang ang gamit. Naranasan ko din mag-igib sa malayo. Bakit nga ba naranasan namin yon? Kasi mga mi, walang insurance ang father ko. Ayun, naisingit na naman. Pero sa totoo lang, tama naman eh. Kung may insurance lang siguro ang father ko noon kahit 10 million, malamang kahit papano hindi namin naranasan yon.